Kaya nga sa form ay Master Teacher 1 applicant ang nakalagay. Ibig sabihin, Teacher 3 ka man kung MT1 applicant ka, yung form ng MT1 applicant ang gagamitin mo. Third, the applicant shall From be given Ilocos 2 hours region to accomplish the to complete set of math. So, dalawang Cagayan oras na Valley, ito ang ibibigay para down masagutan to ang 5 indicators Ifugao. ng math. Fourth, pwede umano na hindi in person And ang assessment now we are ng here math at at the nandito ang mga procedures. Maris syempre, Main dapat Canal. i-assure ng mga assessors na objective pa rin ang pagsagot ng math. Lastly, number 5, using the rating sheet for portfolio annotation, assessors shall indicate the rating attained by the applicant. Here we Dito are na po at the mabibigyan ng Magatdam. rating ang mga sinagot ng applicant sa annotation form. Dumako na tayo sa interview portion. Una, dito nakalagay na may procedures ang protocols mula sa RSBI Handbook Volume 1 kung paano ihahanda ng mga assessors ang mga interview questions. Alfonso Lista, Ifugao. Ang mga interview questions. Kalawa, the interview shall be used to validate the applicant's responses in the PAF. Ibig sabihin, titingnan ng mga assessors kung gaano katotoo ang mga nakalagay na MOVs at PAF at kung paano ang pagkakaintindi ng aplikante sa bawat objectives. Dito rin sa interview, masusukat ang potential, characteristics or traits, and fitness of the applicant. Ikatlo, the interviewers shall use the STAR, Situation, Task, Action, Results approach to validate whether the key behaviors that are linked to the required competencies have been exhibited by the applicant. Sa STAR, ang S ay situations in which the applicant acted, task the applicant faced, actions that the applicant took, and results of those actions. In short, ano at paano rinesolba ng teacher ang isang sitwasyon at ano ang naging resulta nito. Panghuli, number 4, bibigyan ng puntos ng mga assessors ang rating ng naisagawang interview. So sa NCOI assessment, dati nang ipasa ang mga MOVs, hintayin ang comparative assessment, then sasagot tayo on the spot ng annotation form, pagkatapos ay mai-interview tayo. Ngayon naman ay dumako tayo sa computation of points for the NCOI criterion. Points, NCOI equals portfolio annotation score plus PEI score. Ito po yung pinaka-formula on how to compute the NCOI. Tandaan din natin ang portfolio annotation ay 10 points at ang PEI score naman ay 5 points. So una natin makukuha ang rating ng portfolio annotation and PEI through this formula. Dito natin makikita ang mga highest possible total rating sa iba't ibang career stages, pero para sa beginning teachers hanggang sa distinguished teachers. Sa interview naman, ang highest possible score ay 12. Sundan lamang ang formula sa mga bahagi nito para makuha ang PA at PEI scores. So kung mayroon tayong PA score na 8.250 at PEI score na 4.550, ang gagawin ay i-add ang dalawa. So ang total NCOI points sa example dito ay 12.83. So out of 15, merong 12.83 points ang applicant. I hope maliwanag na po kung paano compute ang NCOI points at kung paano natin mapaghandaan ng maayos ang mga documents needed sa ating MOVs. Additional lang guys, nabanggit ko kanina na ang mga MOVs ay pwedeng kunin sa mga RBMS portfolio ng applicant. At dahil nga 3 years na IBCRF ang tinitingnan sa qualification standards, sa last 3 years din na portfolio makukuha ang mga MOVs natin. Narito pala ang ginawa kong summary of MOVs from different tools for the last 3 years from 2023 to 2025. Naka-attach ang mga files na ito sa digital products ng NCOI Ultimate Guide. Makikita ninyo dito kung saan school year ninyo makahanap ang objective na align sa indicator. Nandito rin ang mga MOVs na siyang nakalagay mismo sa ating RBMS tool. At ito naman ay ang performance indicator kung paano makakakuha ng outstanding or perfect na rating. Mapapansin kasi natin. We are now entering into Santa Maria, Alfonso Lista, Ifugao, where
the municipality of Alfonso Lista was located. Santa Maria, Alfonso Lista, Ifugao. Dito nakasaad ang munisipyo. Dapat sana doon sa Putya kasi old kanya. Ay, ang daming i-shortcut ka ng ito. San Mancho, bakit ito? Sulit naman siya. Ito tayo na. Highway. Diba dapat yung pag-shortcutan nito duluwag nga sumapanjay. Jay tayo kayo na. Surom to ang nalipatak diya. Kita niyang implementar. Namingsan lang na pag nakidi diya nagnantay. Yung regaro da, Jay ni. Ready na Nalipatan dada. kita. Sumunag na tayo guys. Kaya di yung may ibagbaga, shortcut. Kami naka-picture kumakita. Ang kumaammo ti dalan dito nga pag shortcut. Panunod ko kami. Kanya ti paglusutan na ko madiyay. Dahil Ana from San Matthew ka man nila. Han adi jay no ko man nag-shortcut tayo nga maitay kunayo. Anya ko mati banda Jay Sinamar tayo ka mga Sinamar. San Matthew. Ah, Tamor Jay San Quintay Bangar kasi. ana kalupaan kasi di pagnaan. Haman Kalupaan ti may strike no ka? Wen. Ay ko nakno dito nga din. Bangar din sa Kalupaan Santo namin langanin rumor tayo. Kita ni dada. Ang papel na punta kita shortcut tiket ko nga mapagnaan tapno May diretso. pastor, kita lang. Shortcut lang. Dili aglikaw pa lang San Matthew kas kada ka kay atidog diyan yung nagap agap abura ka kit ag shortcut lang ta naman. Kalupaan namin langan rumor din namin lang kami kumana And now after Santa Maria we are now entering into the Busilak proper Busilak area where our sister Annie Casita live. Welcome Barangay Busilak, Alfonso Lista. Iya mo pasita. Wala na Ayun. sa likod eh. Ayan na magbilag ni Maisen. Kita mordong day tarang tay tati paglusutan mi di. May itoy. Tinag-improvean na ti Busilak mga kasledin na manmano ti balbalay. Eh, kanik mo lang sa mga. Sino ko na eh. We are now arriving at the place where Ito eh. kung ngayon ni kita. Arigat tumanag atrasin. Okay. Okay, thank you, thank you.